Wala na ba sa Play Store yung mga OLA na nahiraman ninyo? Kaya ngayon sa video ito magbibigay ako ng list ng mga OLA na nasa SEC pa rin, pero ito mga to nawala sa Play Store. It's either maraming complaint, maraming report, kaya tinanggal ng Play Store, no? Pero hindi porket wala sa Play Store revoke na. Kaya ipapakita ko sa inyo yung mga list ng OLA na nasa SEC kahit wala na sila sa Play Store. So panoorin niyo ang video nito. Alright, magandang araw po muli ang inyong lingkod. Bago magsimula ay maglalambing lang po muna ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share at hit nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So yun nga, no, hindi porket wala na sa Play Store, revoke, may permanent cease and desist order, may kaso, marami pong speculation sa maraming complaint lang at maaring na-report ng SEC kung bakit nawala doon sa Play Store. Pero this is an updated online lending platform na recorded sa SEC. Ito ipapakita ko sa inyo, no? Still March 18 pa rin ito kasi kailangan nilang maglinis dahil nga doon sila at na-hearing sa Senado. Kailangan nilang maglinis dito about doon sa mga maraming complaints, sigurado. Pero ito mga sasabihin ko sa inyo, mga nawala sa Play Store. Kasi po yung nakaraan, meron akong binigay sa inyo na nasa Play Store pa rin pero wala naman nasa SEC. Ito naman kabaligtaran. Nasa Play Store pero wala na sa Play Store pero nasa SEC. Okay? So simulan natin dito sa letter A, no. Itong si Armurac Lending. Actually matagal na to, no. May problema talaga tong lending company na ito. Tapos yung kanyang OLA is ayuda sa TWI loan. Matagal ko na talaga hindi siya nakita, no. Sobra, siguro 1 year na yata mahigit na hindi ko na nakikita yung kanilang OLA sa Play Store, o baka nasa ibang app market. Example sa Huawei, di ba? Meron silang tinatawag na app gallery. May mga balita ako na yung ibang OLA nandun na raw sa app market ng Huawei. Tapos yung iba po ay nasa Vivo B apps. Okay? Kaya bigyan ko lang kayo ng idea dito sa mga list ng OLA na nasa SEC pero wala sa Play Store. Okay? Pamaya bigyan ko kayo ng advice dyan. And then itong si Code Block, tinignan ko kanina, wala akong makitang okay peso. Hindi ko na sila mahanap. Etong si Sada Cash, matagal ko na rin hindi nakikita, no? Yung sa convenience cash lending, Sada Cash. Almost a year na rin, hindi ko na nakikita. Then, etong Caprastone, ang hindi na wala rito, doon sa, nung na-rebook sila nung last year, is yung Mocha at ngayon nakabalik na sila. Ang tanging nasa Play Store lang nila ay ang Mocha at ang Quickla. Kaya, yun lang po, yung OLA na hindi natanggal ng Mocha. Pero itong si Quickla, bumalik na rin. At may loan ako dyan ngayon, sinubukan ko siyang i-review. Pero yung mga nawala nilang OLA sa Play Store, ito pong Peso Forest, Poco Cash, Blue Peso, Peso Bupay, tsaka Load Cash. Ayan po, papakita ko naman sa inyo yung list para may idea kayo, okay? And then pa naman ito. Meron pa naman dito. Dahil pa naman nilang nandyan pa rin. Etong si yung na-raid nung kay Rendon Labrador, yung sa Makati, yung Flash Cash 101 Lending, yung Bali Loan at Lemon Loan. Okay? Ito, kadalasan naririnig ko, nandun daw mga download sa Vivo, mga cellphone, sa B-Apps. Okay? Doon ko po sila madalas naririnig na nada-download daw sila ngayon doon. At try nyo, subukan nyo. Kung may utang kayo dyan, it's either doon nyo i-download at kung gusto nyo bayaran. And then, etong yung Magda Loan, tinignan ko kayo na parang hindi ko siya nakikita. Pero yung iba rito, hindi ko na sabihin kasi andun naman sila sa Play Store no. Medyo may ilan talaga akong hindi na nakikita. Like this, ito rin. Si Kusog Pera, parang hindi ko siya nakita kanina. Sinesearch ko siya, no. Si Kusog Pera, pero yung iba rito nandito pa rin naman. Tulad nitong yung pautang peso, iba po tong nasa list ng SEC, yung LHL online lending. Is iba po yung nakikita nyo riyan na pautang peso, ibang lending company at wala akong nakita LHL pero itong LHL na to, dati na to, pero ngayon hindi ko na po siya nakikita yung lending company niya sa Play Store. Sinesearch ko siya kanina bago ko simulan tong video ito, yung pautang online tsaka yung pautang peso, talaga hindi ko po siya makita. It's either baka may problema, tinanggal na rin. And then tong link credit, tinignan ko kayo na parang hindi ko rin siya napansin. Either baka may mali lang na hindi ko lang napansin. Pero talagang inulit ko, parang hindi ko sila nakita kanina. Okay kaya ano ko lang sa inyo, linahin ko lang hindi ko lang nakita.
Pero hindi ko lang mas sure kung baka nasa ibang apps na rin kasi. Ay peso at peso in. Pero hindi po naman revoke, kaya pa rin naman po sila sa ano, sa SEC, okay? And then, medyo wala naman, dito man yung iba, pag tinitignan ko, eto, peso rin, ganyan pa rin naman. Tama ka dyan, no? Itong si B+, yung sa Philippine Business Lending, ito, nagtitext sa akin to, nagulat ako, hindi naman ako nag-apply ng loan sa kanila dito sa B+, na wala na rin sa Play Store. Sinesyo may gulat talaga makita ang B+. Pero laging nagte-text sa akin mag-apply ng loan. Siguro pinamigay na naman itong mga abusadong OLA yung aking number, di ba, nag-OLA review tayo mga kadyan eh. So yun, pero itong iba nandito naman nasa Play Store pa rin naman sila. Then itong si More Gold ng Trip Platinum Lending Corporation. So hindi ko rin siya nakita sa Play Store, hindi ko siya mahanap talaga as in. And then wala rin yung Treasure Ball Fintech, yung si Sip Peso nasa Play Store pa rin, pero yung kasama niya si Wowpera, hindi ko na rin po siya makita. Okay, pero hindi ko makita si Wowpera, hindi ko siya makita roon, as in ibig sabihin natanggal lang siya sa Play Store. And then itong si Peso Q, hindi ko rin siya makita. Hindi ko rin makita si Peso Q, ano. Wala rin akong ideya kung saan napunta to si Peso Q, nung U-Peso. At wala pa dyan yung ano no. Sa Play Store din wala din si Pero Lending, si Pera for You, si Loan Mo To ng U-Peso. Kahit nga si U-Peso wala na rin eh. Pero nandito pa rin sila sa list ng SEC, okay? At medyo andito naman yung ibang nakikita ko. Ayan, pakita ko na sa inyo eh. No? Yun lang. Yun ay nakita ko nasa list pa rin ng SEC na nawala sa mga Play Store. Okay? Yung huli, yung U-Peso, yung Peso Q, ito pa rin. At nawala yung sa Pero for You, pero hindi, tsaka Loan Mo To. Okay? Yung po yung mga OLA na list ko na nasa SEC pa rin pero wala na sa Play Store. As in. Kasi ito yung si U-Peso, may kaso to eh. Naka-pending lang din yata, hindi lang nalagyan siguro ng asterisk kasi 2023 sinampahan ito ng SEC do sa DOJ kasama ito. Tapos yung Surety, Armora parang kasama, tsaka yung Philippine Microdot, tapos yung FESL yung 2023, kaya nga nawala yung FESL lending online loan sila ron, yung pautang peso kasama rin yun. Yung narinig po yun sa may, if I remember it, parang sa Quezon City ba o Pasig. Medyo matagal na kasi 2023 pa yun no. Pero yun nga, sabi sa inyo, hindi porket nawala na po sa Play Store yung OLA ay revoke na. Hindi po yun ganon. It's either may in-update yung app nila sa Play Store o tinanggal dahil sa dami ng report na inappropriate yung mga apps na yan, o may mga problema doon sa mga malware na kailangan nilang ayusin, o maaaring si SEC nag-file ng report, nag-forward ng report dito sa Play Store para tanggalin yung mga ganyan. Pero sana kapag nag-file sila ng report sa SEC, ang SEC doon sa Play Store, isama na nila talaga yung mga na-revoke. As in, revoke talaga yun, ha? Kasi nakaraan, may na-revoke pero nandun pa rin. Si Pascas na na-revoke noong 2019 o 2020, nakabalik din, di ba? Parang hindi ko magets yung sistema nila, ng procedure nila. Kung ba talaga yung pamantayan nila ng isang OLA na pwede pa rin makabalik kahit na na-revoke na dahil sa mga paglabag sa Fair Debt Collection Practices, di ba? Kasi nga pag may Fair Debt Collection Practices, sabihin may nilalabag silang memo doon sa SEC na hindi pwedeng gawin ng mga lending companies about doon sa borrower, di ba? Nilabag nila data privacy, harassment, ano pa ba? So shame, yung debt shaming sa social media, pamamahiya, di ba? Mga libel, pagpapadala ng kung ano-ano para lang maningil doon sa mga borrower na hindi nakabayad. So yun, sana bigyan pansin ng mas maigi at mas maigting ng SEC at patunayan din sana ng SEC na talagang sila ay patas para sa mga nagpapahiram at sa mga nangungutang. Kung may mali yung nagpautang at may mali rin yung nangutang, gawin nilang patas yung laban para maging maayos yung sistema ng SEC at saka ng CIC. Kasi minsan may report ng Fair Debt Collection, may kaso nasa korte, pero nasa CIC pa rin. Hindi po ba? Medyo sana ayusin lang yung sistema ng mga ahensya ng gobyerno na ito para maging patas sa bawat partido ng nagpautang at ng nangutang. Para kahit paano, patawan ng tamang hatol
yung mga abusado, at bigyan din ng pagkakataon yung kung may pagkakamali man yung mga borrower, bigyan din ng pagkakataon na makapagbayad at maging maisaayos yung problema ang hindi lumalabag sa batas ang bawat partido. So yun, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing po ko sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.